Kamusta po muli mga tambay? Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Malapit na raw pong magretiro ang PNP chief na si General Marbil mga tambay. Kaya po, meron na pong lumulutang na mga pangalan na posibilidad daw pong pumalit sa general mga tambay. At isa po dyan ang sikat na sikat po sa ating bansa na talagang sikat na sikat at majority po ng Pilipino ay kinasusuklaman mga tambay. Ito po si General Torre ay kasama po sa pinagpipilian po maging PNP chief mga kababayan. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Ang sinasabi ko lang... Sorry. Ulitin ko po mga tambay. Nawala po yung sounds eh. Ayun. Sandali lang po pasensya na po. Ulitin natin. Ito na po. Sabi ko lang marami po kaming commanders. Ang gagaling po na they can command the Philippine National anybody, any 1 stars here, any 3 stars. The President can choose who will command the Philippine National Police. Walang tulak kabigin sa hanay ng mga opisyal ng Philippine National Police ngayon na pwedeng maging susunod na pinuno ng pambansang pulisya. At sa nalalapit na pagre-retiro ni Police General Romel Francisco Marbil sa Hunyo, ilang pangalan ang lumutang bilang posibleng kapalit niya sa pwesto. Kung ang hierarchy ng PNP at seniority ang susundin, pasok sa mga maaaring pamilian, sina Deputy Chief per Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., gayon din si Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Robert Rodriguez, at si Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, kasama din sa pinamimilian ang Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group na si Police Major General Nicolas Torre III at si National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin. Usually po, ang pinagpipilian kaugnay na rin po ng statement po ng ating pong Yusek Claire Castro, nabanggit niya po yung ating pong command group na kung saan kasali po dyan ang kandidato po, si TDCA po, General Nartates, si TDCO, si General Rodriguez, ang ating pong TCDS na si General Ucubo, kasali na rin po si CIDG Director po, Nick Torre at si NCRPO po. Subalit sa natura mga opisyal, 4 lamang sa mga ito ang matunog ang pangalan. Kabilang ang number 2 in command na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Si Lieutenant General Nartates ay naging direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at naging direktor din ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Si Nartates ay miyembro ng Philippine Military Academy Tanglaudiwa Class of 1992 at nakatakdang magretiro sa March 2027. Kasama din sa listahan si Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General Edgar Alan Ucubo o ang number 4 in command sa PNP. Si Lieutenant General Ucubo ay dating direktor ng NCRPO, naging direktor ng Special Action Force at naging Chief of Staff ng CIDG. Naging direktor din siya ng Civil Security Group at Directorate for Police Community Relations o DPCR. Si Ucubo ay membro ng Philippine National Police Academy, tagapagpatupad Class of 1992 at nakatakda magretiro sa May 2026. Isa din sa lumulutang ang pangalan ay si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III. Si General Torre ay naging direktor ng Police Regional Office 11, naging direktor ng Quezon City Police District, naging Deputy Regional Director for Operations din siya ng Police Regional Office 3 at Police Regional Office 4A. Si Torre ay mula sa Philippine National Police Academy, tagapaglunsad Class of 1993 at nakatakdang magretiro sa March 2026. Maugong din ang pangalan ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin para sa Chief PNP post. Si Abirin ay naging direktor ng Police Regional Office 7, naging direktor din ng PNP Aviation Security Group, Deputy Director for Operations ng CIDG at ng Maritime Group.
Si Abirin ay mula sa Philippine National Police Academy tagapaglunsad class of 1993 at nakatakdang magretiro sa August 2026. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga 1-star o Brigadier General pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Ayon kay Colonel Tuanyo, nasa diskresyon ng Pangulo ang pagtatalaga ng pinuno ng pambansang pulisya. Malinaw naman po ang lingwahe ng Republic Act number 6975. Ito po yung the Department of the Interior and Local Government of 1990. Ang lingwahe po ng 6975 sinasabi that the President shall appoint from po. Ito po ay magagaling sa listahan ng National Police Commission na ibibigay. Yan po mga tambay. Ayan, palakasan na lang po yan mga tambay. Yung magandang performance na nagustuhan ng Pangulo ang magiging susunod na PNP chief mga tambay. Siyempre, yung kursunada, yung sumusunod, hindi sumusuway sa utos. Yan, kasama po ang paboritong-paborito po. At talagang kilalang kilala ng milyong-milyon sa buong mundo na Pilipino. Sa buong mundo, kasulok-sulukan ng mundo, may Pilipino, kilalang kilala po, si General Torre. Mga tambay. Hihilahin kita. Ako ang batas. Ako ang masusunod. Hihilahin kita. Hindi po pwede sa akin yan. Di ba? Lalong-lalo ang ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Yan po mga tambay. At syempre po, pinagmamalaki po ni General Marbil ang kapulisan ay talagang maipagmamalaki raw po. Lalong-lalo raw po sa performance. Napakagaling daw po ng mga kapulisan. Kaya pala, second quarter pa lang, napakarami na po na kaso ang mga kapulisan. Mahigit, ilan po? 600 plus po yata. 600 plus po ang sari-saring kaso ng kapulisan at sangkot sa sari-saring krimen ang mga kapulisan. Kaya nga po maipagmamalaki po ng mga kapulisan. At mismo ang Pangulong Marcos sinasabi po, ang mga kapulisan po ay nasasangkot po sa pulburon dahil po marami raw po rito ay mas malaki pa ang kikitain nila sa pulburon kisa sa sweldo nila. Kasama po ang mga politiko at ang mga sinasabing pulburon lord. Ibang klase po mga tambay. Yan po. At syempre po, ang kapulisan po ay syempre iba rin po ang pananaw sa pulburon. Bagkus ito'y nakakatulong pa, nakakadagdag enerhiya, lalong-lalo po sa mga mahabang oras na trabaho, katulad po ng konduktor at driver. At nakakatulong din yata sa ekonomiya, mga kababayan. Nakita nyo po, yan. Expected na po naman namin yan. Yung sinasabi pong pagpapalit ng PNP chief, expected na po namin yan. Dahil nga po ang kukunin naman po niyan, yung talaga pong pagkakatiwalaan at susunod sa lahat ng gusto, lalong-lalo na sumusunod sa batas. Nakita naman po natin si General Torres sumusunod sa batas. Siya ang batas. Hindi na kailangan, hindi na kailangan ng mga sinasabing warrant, hindi na kailangan ng papel. Basta uhulihin kita. Meron akong warrant of arrest. Warrant of arrest sa aking cellphone. Okay na yon. Basta ako batas. Di umano. Di ba? Marami po yan. Yan po mga delikado pong posisyon mga tambay. Pagka po nalagyan po ng mga ganito pong klase na leader o tagapaglingkod, mga tambay, delikado po ang mga Pilipino. Delikado po tayo. Mga kababayan, pagka ganito pong klase mga pananaw ng mga maglilingkod, lalo po sa kapulisan, iba po naging pananaw nila, lalo sa bisyo na pulburon at sa krimen. Mga delikado po yan. Delikado po tayo riyan, lalo tayong mga mahirap. At isa rin pong napakatindi po, naaabangan din natin, mga tambay, yung isa pang posisyon na tumutugis, lalong-lalo na po sa mga korap na ahensya ng gobyerno, ay malapit na rin po magretiro. Ang ombudsman, mga tambay. Si ombudsman po, si Martires. Si ombudsman po ay malapit na rin po magretiro. Sino kaya ipapalit din po nila dyan? Siyempre po,
yung magpo-protection din po sa kanila. Lalong-lalo po sa mga issue ng corruption. Dito po, nakita po natin, 3 taon mahigit ang PNP chief natin. Never po nag-imbestiga sa issue ng pulburon ng Pangulo. Never! At never din po inimbestigahan si Cathy Binag. Wala! Yung nagbibintang na gumagamit ng pulburon ng pamilya ng First Family ay hindi po inimbestigahan. Kaya po, number 1 po yan. Hindi rin po kukuha yan nang siya po iimbestigahan ang Pangulo. Ang kukunin po niyan, yung katulad po ng papalitan na si General Marbil na hindi iimbestigahan ang issue ng pulburon ng Commander-in-Chief. Di po ba? Ang kukunin niyan, yung hindi mag-iimbestiga sa kanya at hindi iimbestigahan yung kumakalat na nagpapakalat na siya'y gumagamit dahil may video. Di po ba? Hindi. Nakita niyo po bang pinatawag man lang o inimbestigahan ng kapulisan gamit ang CIDG at ang NBI, ang mga NBI, ang DOJ, di ba? PNP. Di ba hindi? Kaya yan. Sa nakikita po natin, yamadong-yamado po dyan yung nagkidnap sa dating Pangulong Duterte. Siya po ang yamado dyan. Di po ba? Siya po ang yamadong maging PNP chief dyan. Komento ko po mga tambay. Siya po. Dahil po siya po ay talagang napakinabangan ng malaki ng mga politiko. Napakinabangan po nila ng malaki. Di umano ang isang general na may issue po na kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Nakapagtataka nga lang po mga kabayan. May mga issue to eh. Ito po ay sinampahan na po ito ng kaso. At ito po ay imbestigahan sana ng ombudsman. Kasama po si General Marbil dyan. At si General Torre. At syempre po yung DOJ Secretary at DILG Secretary. Pero wala po eh. Wala tayong nababalitaan na ito'y iniimbestigahan na at umuusad na ang investigasyon sa ombudsman. Itong mga ito, lalong-lalo po sa pagkidnap sa dating Pangulong Duterte at dinala sa The Hague sa Netherlands. Wala po, di po ba? Meron po ba? Ang nakakalungkot lang po nito, magre-retiro na rin po ang Ombudsman Martires. Kaya po pag napalitan po ito ng kaalyado nila, di umano, at yung sinasabing protection din nila ang mailagay sa ombudsman, lahat po ng kaso o iniimbestigahan sa kanila ay mababasura lang po yan, di umano. Di po ba? Ganun po talaga eh. Panapanahon lang po yan. Panahon po kasi nila. Sabi nga po ng mga Pilipino, panahon po kasi ngayon ng masasama. Di po ba? Di umano. Nung pumasok daw po ang binagawang Pilipinas, yun daw po ang panahon ng masasama. Di umano. Masasamang mga politiko, masasama daw po halos lahat. Nagbalikan, pati makakaliwa, di umano. Nagsama-sama raw po. Meron pa raw po dyan, di umano, mga oligarko, mga media, di umano, hindi naman lahat. Di po ba? At mga bayaran o nababayarang mga mukhang pera sa social media, di umano. Di po ba? Kaya nga po, yung panahon po ngayon, sabi nga, pagpasok ng binagawang Pilipinas, ito na raw po ang panahon ng masasama. Naglabasan na lahat yata, mga tambay, di umano. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong, panahon kaya ng masasamang mga politiko kaya ngayon? Mga kabayan, at panahon po kaya ng masasamang mga men in uniform? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Kung panahon nila ngayon ng masasamang mga men in uniform, panahon ng masasamang politiko, ito yung kanilang year. Panahon nila. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nalinis kasi eh. Malaki po ang porsyento na nalinis. Pero ngayon, pagpasok ng sinasabing mga masasama di umano, lumaki at lumaganap, at ang mga kapulisan ay napakaraming involvement, issue, kaso, napakaraming bilang. Pero ngayon, proud na proud pa sila. Napakagagaling daw po nila ayon sa PNP chief. Maipagmamalaki raw po
ang mga pagpipilian na magiging susunod na papalit sa kanya. Maging PNP chief, mga tambay. General. Unbelievable. Yan po mga kababayan. Alam naman po natin kung sino na llamado riyan. Llamado sa pagpipilian ang pangalan ni General Torre, mga tambay. Mapakagaling po. Ubod po ng galing niyang pulis na yan. Maipagpapatayo mo ng rebulto. Katabi ni Judas di umano. Yan. Maipagpapatayo natin ng rebulto. Katabi niya si Judas di umano. Mga kababayan, maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po sa ating mga tagapanood, sa mga tumatangkilik po. Thank you po. Lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Joe. Teodorico Enrique Erguisa Jr. Si Arfel Villacorta. Thank you po mga kabayan. Shoutout po sa inyo. Ingat po. Maraming salamat po sa biyaya. Thank you rin po sa mga nakagusto po ng yun nga po, yung Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte sa ating bansa. At tayo rin po, ingat mga tambay. Delikado na po mga tambay. At yung sinasabi nga po natin, laganap na naman. At panahon po ng masasama ngayon, di umano. Panahon po nila ngayon, kaya ingat po tayo. Mahirap na po. Baka po tayo maisahan nila. Ingat po tayo. Thank you po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye. Ingat po.